What's up mga kaibigan? Kamusta? Muli na naman akong nagbabalik, dahil may ibabahagi akong isang war, horror, thriller movie na pinamagatang The Red Ghost. Nagsisimula ang pelikula noong Desyembre taong 1941 sa panahon ng pagsalakay ng Nazi sa Unyong Sobyet. Makikita natin ang isang truck ng militar ng Aleman ang humihinto sa isang lugar na puro nyebe. Pagkatapos ay lumabas ang mga sundalo sa sasakyan, kasama ang isang nakuna na mag-asawang Russian. Ang lalaki ay may sako sa kanyang ulo, at nung tinanggal, siya ay naghayag na parang katulad ni Hitler. Insulto ito para sa mga Nazi, ngunit ipinaliwanag ng lalaki na sila ay mga artista lamang na gumaganap sa isang teatro. Nang marinig ito, hiniling ng mga sundalo na gumawa sila ng isang aksyon. Ang asawa ay nag-aalangan, sa takot na sila ay papatayin pa rin, ngunit ang asawa ay pumayag na subukan. Pagkatapos siya ay nagpakita ng desperadong acting, na nagpapanggap na si Hitler. Gayunpaman, ang mga Germany ay hindi humanga sa kanyang pagganap at sinabihan na siyang huminto. Pagkatapos ay inutusan ng commander ang kanyang mga tauhan na patayin ang mag-asawa. Sa sandaling ito, sumiklab ang putok na di malaman kung saan nanggaling, naiwan ang lahat ng mga sundalong German na patay. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang misteryosong sniper na nagpabagsak sa kanila. Siya pala ay isang Nazi hunter na kilala bilang Red Ghost, na sikat sa pagpatay ng libu-libong sundalong German. Dahil dito, kasalukuyan siyang tinutugis ng mga kaaway, na may malaking bounty na inilagay sa kanyang ulo. Pagkatapos ay sinimulan ng Red Ghost na tanggalin ang mga badge ng mga namatay na sundalo. Ninanakaw niya ang ilan sa kanilang pagkain at ibinabahagi pa ito sa babae. Sa labis na pasasalamat ng mag-asawa sa kanya, tinanong ng mag-asawa ang kanyang pangalan, ngunit hindi niya ito pinansin at umalis. Sa sumunod na eksena, nakita natin ang isang grupo ng mga sundalong Russian na humiwalay sa kanilang unit at sinusubukang hanapin ang kanilang daan pabalik sa mabigat na nyebe. Kasama sa grupo ang pinuno ng squad, na si Ded, at mga miyembro ng kanyang koponan na sila Politruk, Kostya, Moriachuk, at isang babaeng nurse na nagngangalang Vera. Mayroon ding isang sugatang lalaki na nagngangalang Kolya na dinadala sa isang stretcher. Makalipas ang ilang sandali, natuklasan ni Ded at Kostya ang isang batang lalaki na halos mamatay sa yelo. Ang pangalan ng bata ay Simpleton, at sinubukan niyang ipaliwanag na siya ay isang sundalong Sobyet. Pagkatapos ay sinuri ni Kostya ang kanyang Amerikana at walang nadiskubreng armas o anumang bagay na kainahinala. Mula rito, nalaman natin na si Kostya ay may peklat sa kanyang isang mata at pipi rin. Bagamat si Simpleton ay isang kainahinalang espiya ng German, nagpasya pa rin si Ded na isama siya. Habang nagpapatuloy sila, nagiging mas mahirap ang paglalakbay dahil nagsisimula ng bumagsak ang snow. Pagkatapos ay nilalakad nila ang mga bangkay ng mga nagyayelong sundalo at nagpasya na magpalipas ng gabi sa mga guho. Mamaya, nagtitipon sila sa paligid ng bonfire para magpainit. Nagsisimulang makipagkwentuhan ng lahat maliban kay Simpleton, na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Si Kolya ay nagsimulang magbiro upang gumanda ang kanilang mood. Ngunit ilang sandali pa, namatay siya dahil sa kanyang mga pinsala, na ikinagulat ng lahat. Si Vera ay umiiyak at nagdadalamhati para sa kanya, at malinaw na si Kolya ay mahalaga sa kanya. Kinaumagahan, ilang Nazi ang dumating sa lugar kung saan ang Red Ghost ay pinatay ang kanilang mga sundalo. Habang nililinis nila ang lugar, pinag-uusapan nila kung paano niya pinatay ang 61 na German sa loob lamang ng 2 buwan. Pagkarinig nito, inutos ng punong commander sa kapitan na si Braun at sa subordinate na si Klein na hanapin ang lalaking ito sa lalong madaling panahon. Ang mga Sobyet, sa kabilang banda, ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang maliit na cottage. Ito ay lumilitaw na inabandona bilang resulta ng pag-atake ng German. Pumunta muna si Moriachuk upang suriin ang lugar at kanyang tatawagin ang mga kasamahan kapag natiyak niyang ligtas dito. Sa loob, natuklasan niya ang isang table set na may vodka at merienda. Sinubukan niyang inumin ito, ngunit biglang nagpakita si Kostya at pinigilan siya. Dito nagsimula ang pagtatalo sa pagitan ng dalawa, dahil si Moriachuk ay nagpipilit na inumin ang vodka. Ngunit ang pinuno na si Ded, ay nagsasabing ito ay isang German trap na itinakda para sa mga partisan, na may lason na pagkain at vodka. Ang iba sa grupo ay sumunod sa lalong madaling panahon, at nakita namin na si Vera ay buntis ng husto.
Si Ded at Polytrook ay ginalugad ang bahay at natuklasan ang mga naninirahan, na pinatay sa kamalig. Pagkatapos ay tinakpan nila ang mga katawan ng isang kumot na natagpuan sa malapit. Sa isa pang eksena, nakita ang koponan ni Bron na nagmamaneho sa nyebe. Sinabi sa kanya ni Klein kung saan nagsasagawa ng operasyon ng Red Ghost, ilang tao ang napatay niya, at saang nayon. Gayunpaman, sumabat si Bron sa pamamagitan ng pagtatanong kung gusto niya ang mga sona. Sumagot si Klein na hindi, ngunit ipinahihiwatig ni Bron na mas interesado siya sa sona kaysa sa Red Ghost. Pagkarinig nito, binanggit ni Klein na mayroong isang abandonadong nayon sa malapit na may isang mahusay na working bathhouse. Tiniyak din niya kay Bron na malinaw ang sektor at walang mga kalaban. Pagbalik sa bahay, nagpasya si Ded na pumunta sila sa kalapit na nayon para sa pagkain at mga posporo. Si Vera ay hindi maganda ang pakiramdam, kaya nagpasya siyang manatili sa likuran kasama si Moriachuk bilang kanyang bantay. Gayunpaman, sa sandaling umalis ang iba, ang mga German ay dumating sa parehong bahay. Nang makita sila ni Vera, mabilis siyang nagtago sa ilalim ng malaking dibdib. Ipinakita ni Klein kay Bron ang nakalalasong pagkain sa mesa. Ipinagmamalaki na ito ay ang kanyang trabaho na matagumpay na pumatay ng maraming mga Ruso. Samantala, naabutan ni Moriachuk ang kanyang mga kaibigan, na hindi naglakbay ng masyadong malayo. Ipinaalam niya sa kanila na ang mga German ay dumating sa bukid, at nasa panganib si Vera. Sinuntok siya ni Polytrook sa mukha at pinagalitan dahil sa pag-iwan sa kanya mag-isa. Gayunpaman, inaangkin ni Moriachuk na lumabas siya upang umihi, at nung nakita niya ang mga German, agad siyang tumakas dahil hindi niya ito kayang labanan ng mag-isa. Napipilitan na ngayon ng grupo na gumawa ng plano upang iligtas si Vera. Tumalikod sila, dala ang kanilang mga rifle at binabantayan ng mga German kung sakaling umalis sila. Pagbalik sa bahay, naghanda ang mga sundalo ng paliguan para kay Bron. Nagsisimula silang maglaro ng baboy, ngunit hindi nagtagal ay lumitaw si Bron at binaril ang hayop. Inutusan niya silang huwag paglaruan ang kanilang pagkain at maging mas seryoso. Samantala, tahimik na pinagmamasdan sila ni Vera mula sa kanyang pinagtataguan. Sa ibang lugar, nakipag-usap si Simpleton kay Ded at nagtatanong kung ano ang mali sa mata ni Kostya. Inihayag ng pinuno na, matagal na ang nakalipas, ninakaw ni Kostya ang isang mansanas mula sa kanyang hardin. Nagpaputok si Ded sa langit para takutin siya, ngunit siya ay nadulas at ang kanyang mata ay natusok sa sanga. Aminado si Ded na nagigilty pa rin siya sa pangyayari. Sa kabilang banda, binalaan ni Klein si Bron na huwag pumunta sa banyo dahil ang Red Ghost ay malapit. Nagalit ito sa kapitan at sinimulan niyang parusahan ang kanyang nasasakupan. Samantala, narinig ng isa pang sundalo na nagngangalang Gunther ang mga galaw ni Vera sa ilalim. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinagtataguan nito at laking gulat niya nang matuklasan niya si Vera sa loob. Sinusubukan niyang protektahan ito at tahimik na umalis, ngunit may napansin si Bron na kakaiba at tinanong siya kung ano ang nangyari. Sa huli, napipilitang aminin ni Gunther na may nagtatago sa ilalim. Kasunod nito, sinimulan ni Bron na tanungin si Vera kasama si Gunther bilang taga-translate. Ang mga ito ay mukhang nakikiramay sa kanya at tinitiyak sa kanya na hindi nila siya sasaktan. Si Vera ay ipinahayag na siya ay 8 buwang buntis at ang bahay ay pag-aari niya. Gayunpaman, napansin ni Klein na wala siya sa alinman sa mga litratong nakasabit sa kwarto at pinaghihinalaang nagsisinungaling siya. Si Vera ay binago ang kanyang kwento, na nagpapaliwanag na tumakas siya mula sa isang kalapit na nayon at naghanap ng kanlungan dito. Sa kasamaang palad, ang problema ay lumitaw nang matuklasan ni Klein ang kanyang uniforme ng militar at ID sa sulok, ibinunyag na siya ay isang sundalo. Nagsimula siyang magpanik at nakiusap sa kanila na huwag siyang patayin ngunit walang pakinabang. Sinimulan siyang bugbugin ni Klein, dahilan para tumakbo si Gunther palabas at sumuka. Maya-maya, itinapon ni Klein ang duguan at nakayapak na si Vera palabas ng bahay. Ang mga sundalong Sobyet na nagmamasid sa bahay mula sa malayo ay nakakasindak. Ipinahayag ni Ded na hindi na mailigtas si Vera at kailangan na nilang umalis. Gayunpaman, biglang sumugod si Simpleton at gumapang sa front perimeter trench. Napansin ito ni Moriachuk at sumunod din sa kanya. Madaling inalis ng dalawa ang 3 German guard sa trench. Sa kabilang banda, nagpasya si Klein na bitayin si Vera, ngunit tumutol ang isa sa mga nakatatandang sundalo,
at sinasabi niyang napakabigat na parusa nito para sa isang buntis. Pumayag naman si Klein at nagpasya na lang na barilin siya. Si Vera ay nagsimulang sampain siya at sinabing parurusahan siya ng Diyos sa kanyang mga krimen. Nang isalin ni Gunther ang kanyang mga salita, nag-alinlangan si Klein na patayin siya. Ibinigay niya ang baril kay Gunther, sinabing mayroon siyang 2 minuto para patayin ang babae. Sa sandaling ito, may bumaril sa ulo ng sundalo at pinatay ito. Ito pala ang Red Ghost na dumating at naghagis siya ng ilang granada sa bahay. Sinamantala ni Vera ang pagkakataong ito para tumakas sa bakod. Sinimulan din ng mga sundalong Sobyet ang pag-atake sa mga German, at sa tulong ng Red Ghost, nagawa nilang patayin ang karamihan ng mga Nazis. Samantala, si Braun, na nasa banyo, ay tumatakbong hubot-hubad sa kamalig, naghahanap ng kanlungan. Hindi nagtagal ay dumating ang Red Ghost sa banyo, kung saan ibinuhos ni Klein ang kumukulong tubig sa kanya. Pagkatapos ay sinubukan ni Klein na tumakbo palayo ngunit natamba siya at tumama ang kanyang noo sa isang troso, pagkatok sa kanya. Maya-maya lang ay nagising siya pero nagkunwaring patay na siya. Ang Red Ghost ay hindi pa umaalis, buti na lang, nawalan din siya ng malay dahil sa matinding paso sa katawan. Matapos alisin ang lahat, ang mga sundalong Sobyet ay nakahinga ng maluwag at dinala ang walang malay na Red Ghost sa loob. Nagtipon sila sa paligid ng mesa at sinimulang kainin ang pagkaing iniwan ng mga German. Pinag-uusapan nila kung ano ang susunod na gagawin nang biglang nagsimulang magkaroon ng contraction si Vera. Sa kabutihang palad, may karanasan si Dead sa pagpapaanak, kaya tinulungan siya ni Simpleton sa proseso. Pagkatapos ng mahabang pakikibaka, sa wakas ay ipinanganak niya ang isang malusog na batang lalaki, at ipinagdiriwang ng lahat ang sandali. Sa ibang lugar, nakikita namin si Braun na nakasuot ng pambabae, tumatakbo palabas sa kalsada sa harap ng isang grupo ng mga Germans. Ang grupo ay pinamumunuan ng parehong opisyal na unang nag-atas sa kanya sa pangangaso sa Red Ghost. Naiinis siya sa itsura ni Braun at tinitigan siya ng may dismayadong tingin. Di nagtagal, ang Red Ghost ay nagising at nagsimulang ihanda ang kanyang rifle. Hindi siya umimik at basta nalang umalis ng bahay. Ang mga Sobyet ay naghihinuha mula sa kanyang pag-uugali na ang mga German ay nasa malapit kaya naghahanda sila para sa labanan. Sa labas ng bahay, sa wakas ay bumangon si Klein at nagsimulang tumakbo palayo. Sa susunod na eksena, pinalibutan ng malaking bilang ng mga tropang German ang bahay at sinimulan ang kanilang atake. Sinimulan nilang maghagis ng mga granada na sumisira sa kalahati ng bahay. Sa kabutihang palad, walang mga Russian ang napatay, at nagsimula na rin silang mag-counter-attack. Nagtago si Vera sa likod ng stove habang ang iba ay bumaril pabalik mula sa takip. Si Dead, sa sobrang emosyon, humingi ng paumanhin kay Kostya para sa kanyang mata at naghahanda na magbigay ng takip para sa kanya. Habang papalapit ang mga German, pinatay ng Red Ghost ang ilan sa kanila at naghagis ng bomba sa punong commander. Si Dead ay nag-aalis din ng maraming mga kaaway bago siya barilin at pinatay. Si Polytroke ay malubhang nasugatan sa labanan at na-dislocate ang kanyang panga. Gayunpaman, ibinalik ni Moriachuk ang kanyang panga at binigyan siya ng vodka. Matapos gumaling ng kaunti, kumuha si Polytroke ng machine gun at nag-amok. Nagagawa niya pumatay ng 4 na kaaway bago tuluyang sumuko kay Braun. Ilang sandali pa, tinamaan si Moriachuk ng isang granada at kalunos-lunos na nawalan ng buhay. Si Kostya ay binaril din ni Braun, na tila nagpatapos sa kanyang buhay. Matapos patayin ang lahat, sa wakas ay nagkaharap na ang Red Ghost at si Braun. Nagpatagisan sila sa isang brutal na tunggalian, una sa mga baril, pagkatapos ay sa bayonet, at pagkatapos ay sa kanilang mga kamay. Sa huli, nangingibabaw ang Red Ghost at sinaksak niya si Braun gamit ang kanyang talim. Ngunit nung nagawang manaig ng kabutihan, lumitaw si Klein at binaril ang Red Ghost sa likod, pagpatay sa kanya. Pagkatapos ay inilabas ang sundalong German ng isang misteryosong sniper mula sa malayo. Ito ay lumabas at sina Vera at Simpleton, naman ay nakaligtas kasama ang sanggol. Sa susunod na eksena, nakita natin ang parehong aktor na mag-asawa mula sa simula ng pelikula. Isa pang grupo ng mga German ang nakakita sa lalaki at binubugbog siya sa harap ng maraming tao. Nandoon din ang kanyang asawa, at siya ay nanonood ng walang magawa sa gilid. Ang German officer na nag-aanunsyo noon na ang sinumang nakakita sa Red Ghost ay dapat na lumapit, dahil kung hindi ay papatayin.
Dahil walang sumasagot, sinunggaban niya ang isang bata at binantaang babarilin siya. Nang makita ito, sa wakas ay nagsalita ang aktor. Inilalarawan niya kung paano siya iniligtas ng Red Ghost at pinatay ang mga German ilang araw na ang nakalipas. Hindi siya natakot sa pagkakataong ito at nagsimulang hayagang sumpain ang mga German. Nagalit ang opisyal ng Nazi nang marinig ito at inutusan ng kanyang mga sundalo na patayin siya. Gayunpaman, binaril ng isang sniper ang commander at ang iba pang mga German upang patayin sila kaagad. Sinalakay din ng aktor at ng kanyang asawa ang ilang Germans gamit ang kanilang mga kamay at pinatay sila. Kasunod nito, hinanap ng sniper ang mga patay na German, inalis ang kanilang mga badge, at nagnanakaw ng anumang pagkain o armas. Ang aktor ay tumingin sa kanya at napagtanto na siya ay ibang tao, pero nanatili siyang tahimik. Sa pagtatapos ng pelikula, nalaman natin na ang lalaking ito ay si Kostya, na nakaligtas at kinuha ang role ng Red Ghost. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!